kalwalatian ang haharap at titingin ka sa likod mo't magbabalik na makikita mong malinaw at ang lahat mapupukaw. At kung ako sa'yo, ako ay lalapit doon sa gumawa ng lupa at langit, si Jesucristo ang kanlungan mo. Bukas ang puso niya para sa'yo. Isang pagkakataon ang lumapit sa Panginoong Jesus. Walang hanggang kaligayahan sa iyo'y pararamdam. At kung ako sa'yo, ako ay lalapit doon sa gumawa ng lupa at langit, si Jesucristo ang kanlungan mo. Bukas ang puso niya para sa'yo. Bukas ang puso niya para sa'yo. Sa landas na walang patutunguhan, wari nag-isa at walang malapitan, dinadama ang hirap ng buhay, kalungkot ay aking tinataglan. Ngunit nang makilala ka, sa aking iyong
pinakita. Ang landas na siyang nagbibigay ng buhay, na ngayon nga ay aking tinataglay. Oh, Jesus, ikaw ang nagkaloob ng pag-asang palaging manghawak sa pangako ng Ama. Oh, Jesus, ikaw ang nagmamahal ng tunay at wagas sa kaniyang mga anak. Panginoon, ikaw ang siyang pinagmulan ng lahat. Kung minsan ako ay nanghihina dahilan sa makamundong aking ginagawa, hindi makita ang iyong pagpapala, pasasalamat ay nawawala na. Muli ay nakilala ka sa aking iyong ipinakita. Ang landas na siyang nagbibigay ng buhay, na ngayon nga ay aking tinataglay. Oh, Jesus, ikaw ang nagkaloob ng pag-asang palaging manghawak sa pangako ng Ama. Oh, Jesus, ikaw ang nagmamahal ng tunay at wagas sa kaniyang mga anak. Panginoon, ikaw ang siyang pinagmulan ng lahat. Oh, Jesus, ikaw ang nagkaloob ng pag-asang palaging manghawak sa pangako ng Ama. Oh, Jesus, ikaw ang nagmamahal ng tunay at wagas sa kaniyang mga anak. Panginoon, ikaw ang siyang pinagmulan. Panginoon, ikaw ang siyang pinagmulan ng lahat. Amen mga kapatid. Ano po? Ayan. Happy God first morning po sa ating lahat. Buksan ko lang yung camera ko. Ayan. Panginoon, ikaw ang siyang pinagmulan ng lahat mga kapatid. Yan ang title ng awit. Ba't wala? Sandali Ayan. Good morning po sa lahat na narito ngayon sa live mga kapatid. Sa mga maagang gumising ay teka muna, ayusin ko lang yung aking. Bakit hindi ako nakikita sa screen? Ayan. Ayan, ano po. Good morning po sa lahat. Ano po. Sa mga narito ngayon sa live. Si Ate Reby, magandang umaga po. Sister Sweetie, si Ate Lorna, Sister Belinda, Sister Wilma, and sa iba mamaya pala mag-jojo niya. Maya konti pa para yan. At kasama natin ngayon si Pastor sa umaga na ito. Multiple screen ko lang. Ayan. So, ayan mga kapatid. Si Pastor ay, kamusta po Pastor? Nakapagpakabit na ba kayo ng internet o data pa rin? Wala, data pa yun. So, ayan, hopefully makapagpakapit na kayo at para medyo malakas yung internet nyo dyan, ano. So, ayan mga kapatid, pagkaloob natin kay Pastor, pagkakataon na po. Ay, kukonek muna niya yung kanyang PowerPoint. Ayan. Oh. Kita niyo na po kayo, Mebs? Ayan, kita ko na. Sige po, mga kapatid, si Pastor na po ang manguna sa ating message ngayong umaga na ito. Good morning po, Pastor.
Good morning po sa lahat po ng ating pong mga kapatid. Hindi ko nakita yung aking share sa labi. Ito. Alright. So, isang mapagpalang umaga. At dahil tayo ay gising, mga kapatid. Pero malungkot dahil may mga kapatid tayo na namatay sa mga oras na ito. Isama natin sa panalangin ang kanilang mga pamilya na naiwan. Pero ako'y kumpiyansa na ang mga kapatid na ito ay isa sa mga dadatnan ng ating pong Panginoong Diyos. Ang lesson na nakita ko dito mga kapatid, reflection ko sa mga nagdaang araw, piliin natin lagi na nakakonekta sa ating Panginoon ano man ang mangyari. Huwag tayong kukumpiyansa sa ating pong buhay palagi mga kapatid. No? Dahil ang lupa na to ay hindi palagi. So tayo po ay mag-aaral tungo sa isang doktrinang spiritual na mga kaloob. Yan. At ang ating pong text, mga awit 119 verse 130. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, patuloy kaming sumasampalataya sa inyo at nananalangin ngayong umaga na kami po hindi nyo pinababayaan, na kami po ay palaging nasa sa inyong isipan, na mamagitan kayo sa bawat isa sa amin. Inyo po nawa kaming gabayan sa umaga na to sa aming pag-aaral. Kayo po ang siyang magbigay sa amin ng karunungan na nagmumula sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa awit 119 verse 130, ang paghahayag ng iyong mga salita ay nagbibigay ng kaliwanagan, nagbibigay ng unawa sa walang karunungan. So sabi po dito, yung salita ng Panginoong Diyos, nagbibigay ng unawa sa walang karunungan. Kaya kahit anong natapos mo, basta ang Biblia ang ating binasa, mas matalino pa tayo kaysa sa mga dalubhasa. Yan po mga kapatid. Mas matalino pa tayo sa mga dalubhasa. Dahil ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng karunungan. Sabi pa dito, kahapon ay nakita natin kung paano binigyan diin ni James White yung pong Biblia bilang tagapagturo sa mga Kristiyano ng kanilang tungkulin. So nakita po natin kahapon na yung tungkulin ng mga Kristiyano ayon sa banal na kasulatan ay para paglingkuran ng Panginoong Diyos o para purihin ng Panginoon, gamitin ang mga espiritual na kaloob sa gawain ng ating Panginoong Diyos. So yung recap po ayon sa kanya, hindi lamang ang kumpirmahin ang mga katotohanan na nakalap mula sa Biblia at tulungang pagkaisahin ang bahay ng Diyos sa mga turo ng Biblia, kundi upang ibalik ka sa Biblia mismo. So isa yan sa mga pinaka-main point na yung mga tao na ikaw ay nakakaunawa ng Biblia, na may kaloob ka ng propesiya, ang mga tao ay sikapin na mapabalik sa Biblia. Ang mga tao ay iyong pabalitaan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Mayroong isang mahalagang punto dito. Isa sa mga wastong kampanya ng mga espiritual na kaloob ay ang ibalik ang mga tao sa Biblia. Sa pagsasabi ng puntong iyon, ipinahayag ni James ang isang bagay na napakahalaga na ating maunawaan. So simple lang yung dapat maunawaan natin. Ang tao ay maibalik sa Biblia. Sa madaling sabi, tayo ay mangangaral na pangangaral, gagamitin sa gawain ng Panginoon, papupurihan ng ating pong Panginoong Diyos. Ibalik sa Biblia o ibalik sa pagsamba sa ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid. Kadalasan ay hindi naunawaan ng mga Adventista ang tamang papel ng mga spiritual na kaloob. Ano kaya yung hindi natin naunawaan? Ang ilan pa nga ay mas maraming oras at lakas ang ginugugol sa pag-aaral ng mga sulat ni Ellen White kaysa sa Biblia. So may katotohanan po yan, mga kapatid. So mas marami dapat yung pag-aaral natin ng Biblia kaysa sa writings ni Mrs. White. Pero how to balance it? Ang writings ni Mrs. White, yun po yung taga-confirm noong pong ating nabasa sa banal na kasulatan. No? Hindi po siya yung pinaka-main na pag-aaral natin, kundi ang Biblia. Ang gayong landasin ay hindi nasasang-ayon sa wastong pagkaunawa sa kanya, gawain na inilahad nila
James White, yung mag-asawa na White, ano? At lahat ng iba pang mga natatag ng Iglesia Seventh-day Adventist kasi hindi naman yun ang talagang purpose nun. So, ayon kay Ellen G. White, mas dakilang liwanag na gayong mga tao ang mas mababang liwanag sa mamagitan ng paglalagay sa Biblia sa pangalawang pwesto. Kasi yung writings ni Mrs. White, lesser light yun. Ayan, ang Bible, ang greater light. Ayan po mga kapatid, ano? Hindi po kapantay ng Bible ang writings ni Mrs. White dahil ito ay lesser light mga kapatid. At ang gawain lamang ng writings ni Mrs. White, ang mga tao ay mapabalik sa Biblia. So yun yung kanyang main purpose bakit naisulat yung kanyang mga aklat. So sabi sa Biblia, ang Biblia ay sapat ng liwanag, ang pinakamadilim na isipan at maaring maunawaan ng sinumang may pagnanais na maunawaan ito. So ang Biblia sapat na para maunawaan natin ang mga katotohanan. Pero yung gawain ni Mrs. White nga, to confirm lang yung mga nabasa natin sa Biblia at yung writings ni Mrs. White para yung sa mga Seventh-day Adventist, para sa Remnant Church. Pero ngayon marami na rin nagbabasa ng writings ni Mrs. White at Seventh-day Adventist. Kaya yung care group kay Mrs. White yan eh. Nabasa ng ilang mga founder ng ibang mga denomination katulad ng G12, yan, sa mga born again side na nagki-care group sila. Yung kanilang pinunong-pinuno, nakabasa yun ng writings ni Mrs. White doon pa sa Amerika. Ayan, yung mga nagpa-practice ng care group. Actually, naunahan pa nga tayong mga Seventh-day Adventist. Yun po yung isa sa mga ano yun. Pero ang purpose doon, maibalik ang mga tao sa pagbabasa ng Bible. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang ilan sa mga nagsasabing pinag-aaralan nila ang salita ng Diyos ay namumuhay na tuwirang kasalungat ng pinakasimpleng mga turo nito. Ayan, ano? Ibig sabihin, marami nagkiklaim na sila ay nagbabasa ng Bible. Magay tayo, nagkiklaim na nagbabasa ng Bible, pero yung ating pamumuhay ay minsan kasalungat kung sinasabi ng banal na kasulatan. Yun na napakahirap doon. Minsan salungat tayo sa sinasabi ng Biblia. At upang walang maidahilan ng mga lalaki at mga babae, ang Diyos ay nagbibigay ng malinaw at matalas ng mga patutuo na nagbabalik sa kanila sa salita ng kanilang kinaligtaang sundin. No? Ayan po. So dito po mga kapatid, ano, yung pong pagdidate ako, agree ako dito. Marami ang anak ng Panginoong Diyos. Marami ang mga nag-aangkin na sila ay nasa Panginoong Diyos at nagbabasa ng salita ng Panginoong Diyos. Pero marami naman ang hindi gumagawa ng ayon sa sinabi ng ating Panginoong Diyos. Dapat kung tayo nagbabasa ng Bible, makita talaga sa ating gawain, ating pamumuhay, na tayo ay nasunod sa ating Panginoong Diyos ayon sa sinabi ng Panginoon sa Biblia. So sabi ito, guguguluhin ni Brother J ang isipan sa pamamagitan ng paghahangad na ipakita na ang liwanag na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng patotoo ay isang karagdagan sa salita ng Diyos. Ngunit sa ganitong paraan ay nilalahad niya ang bagay na ito sa maling liwanag. So maling liwanag yung mga kapatid na yung pong writings ni Mrs. White ay isang karagdagang salita ng Diyos. Hindi po mga kapatid. Hindi po karagdagang salita ng Panginoong Diyos yung pong writings ni Mrs. White. Ito po ay taga-confirm. Nakita ng Diyos na angkop na ang ganitong paraan ay naangkop upang dalhin ang mga isipan ng kanyang mga bayan sa kanyang salita. So yung writings ni Mrs. White, siya po yung vehicle para dalhin tayo sa salita ng Panginoong Diyos. Kasi yung purpose maituro tayo pabalik sa Biblia. Yan po yung purpose niyan. So tayo rin naman nananampalataya, hindi dapat nating sabihin na ang mga tao ay laging makinig sa atin, kundi tayo mismo, ituro natin sila pabalik sa banal na kasulatan. So yung ginagawain natin katulad kay Mrs. White. Maliit na pansinin. Ito pansinin po natin. Isinulit ni Mrs. White. Ang ibinibigay sa Biblia, kaya't ang Panginoon ay nagbigay ng mas mababang liwanag upang akayin ang mga lalaki at babae sa mas dakilang liwanag. So yun po ang sinabi
ni Mrs. White, no? Yung writings niya, Lesser Light, para maakay ang mga tao sa greater light. Ang mga Adventistang tagapagtatag ay patuloy na nagpapatunay sa papel ni Ellen White bilang isang panuro sa Biblia sa halip na isang pinagmumulan ng doktrina. So yan po tatandaan natin na hindi po kuwaan ng doktrina ang writings ni Mrs. White. So ang Biblia yung tagapagturo ng banal na kasulatan. Ang Biblia ang tagapagturo ng kaligtasan, ng tunay na doktrina. Hindi po ang writings ni Mrs. White. Kasi yung writings ni Mrs. White, ibinabalik lamang tayo sa Biblia at hindi siya kuwaan ng pausandigan ng doktrina o ng mga turo. Sa katunayan, isang dahilan kung bakit ako personal na naniniwala na siya isang tunay na propeta, sabi ni George Knight, ay dahil patuloy niyang itinuturo ang kanyang mga mambabasa kay Jesus bilang tagapagligtas at sa Biblia bilang liwanag. Naway sundin natin ngayon ang kanyang payo. So bakit naniniwala si George Knight na si Mrs. White ay propeta ng Panginoong Diyos? Dahil itinuturo ang mga tao pabalik sa banal na kasulatan. Yun po ang sabi niya dyan. At katulad ni George Knight, ako ay naniniwala na propeta si Mrs. White dahil itinuturo niya na bumalik tayo sa Biblia at ang ating tagapagligtas walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang pagbahayag ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng unawa sa walang karunungan. So ang salita ng Panginoong Diyos ay isinulat ng taong ginabayan ng ating Panginoong Diyos sa mga sumulat nito. Kaya mga kapatid ko, tayo ay patuloy na magbasa ng salita ng Diyos, magsaliksik ng salita ng ating pong tagapagligtas. Kaya sa umaga po nito, patuloy natin papurihan ng ating Panginoon at tayo bilang isang mananampalataya, makita sa ating buhay na tayo ay naglilingkod ng maayos sa ating Panginoong Diyos, na ang Diyos ang ating sinasamba. At tulungan din natin ang mga tao na mabalik sila sa pagbabasa ng Biblia. Mabalik sila sa pagsamba sa ating Panginoon Diyos. So muli po, happy Vesper po sa inyo pong lahat at pagpalain po tayong lahat mga kapatid. At pagsama natin sa panalangin, yung mga kapatid natin na nadamay sa aksidente sa SETEX papuntang Children's Convention. Sama natin sa panalangin ang mga families na i-comfort sila ng Panginoon at tulungan sila na maunawaan ang mga nangyari na ito ay hindi kalooban ng Panginoong Diyos at may pag-asa sa muling pagkabuhay. So salamat mga kapatid at happy Vesper po mga kapatid. Amen. Ayan, ano po. Ayan, lesser light and greater light mga kapatid. So dinitin dito sa lesson na ito na tayo ay bumalik sa Bible. Ayan, ano. Si Mrs. White isang tunay na propeta sapagkat tayo ay dinadala niya patungo kay Jesus. Ayan, ano po. At sa greater light. Ayan, ano po. Meron kasi mga totoo naman na para bang mas magiging priority na lang yung sulat ni Mrs. White, ano? So pinapaalalahanan tayo ngayon na hindi ito ang ating priority kundi Bible pa rin, ano? Ginagawa nila ng pangalawa yung Bible, ano? So yan, ano po, sa ating pagtuturo, sabihin natin ayon sa Bible na kinote ni Mrs. White, ganoon na po kadalasan kasi sabi ni Mrs. White, mga ganyan, ano? Hindi si Mrs. White nagsabi nun, si Jesus pa rin, ano, sa Bible pa rin. Kinote lamang ni Mrs. White. So, ayan mga kapatid. Nawa, sa lesson na ito ay makita natin si Ellen White ay tunay na propeta. Dinadala tayo sa paanan ng ating tagapagligtas. At, ayan na po, sa yung aksidente na nakita natin kahapon, ano, maraming 12 na yun na pinsala doon. At ating isama sa panalangin. Bago tayo magpatuloy papunta sa kabila, tayo muna yung manalangin ng maiksi mga kapatid. Let's just pray. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga na ito sa pagbibigay sa amin ng liwanag. Dalawang liwanag ang aming nakita sa umaga na ito na napakahalaga sa aming buhay. Ang sulat ng mga turo at gabay ni Mrs. White bilang lesser light kung saan kami ay aalalayan ng lesser light na ito patungo sa greater light. Ay walang ibang aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Nawa sa aming araw-araw pagkatuto,
napakaganda na aming mga natututunan sa mga writings ni Mrs. White. Ngunit hindi namin dapat isa-isang tabi ang aming pag-aaral at pagbabasa ng Bible sapagkat ito ang inyong tunay na liwanag, tunay na ang aming mga pinagkukunan ng aming kaalaman, karunungan na nagmumula sa inyo ay galing po dito. Tulungan kami araw-araw sa aming paglago bilang isang mananampalataya at inyong mga anak. At sama namin sa panalangin ang mga napinsala at nadamay at namatayan. Pamilya na namatayan sa bus na aksidente kahapon at kayo din yung mga nasa ospital nagpapagaling ay inyo pong hipuin ang papagpagaling na kamay. At gabayan kami sa aming pagpapatuloy ng pag-aaral sa Councils on Stewardship. In Jesus' name we pray. Amen. Okay po mga kapatid, huwag kayong aalis. Sandali lamang, kukunik po tayo sa kabila. Ayan. Panginoon. Hindi natin alam ang mga sumusunod na yugto ng mga pangyayari sa buhay ng pamilyang ito. Pero dalangin po natin, alam po natin, ang Panginoon ay malapit sa kanila sa mga oras pong ito. Manatiling ang comfort ng Panginoon ay maranasan po nila. Okay mga kapatid, mayroon po pang gusto mag-reflect upang tayo po ay gitna mapagpala bago po tayo tutungo sa panibagong yugto ng ating pong programa ngayong oras pong ito. Kung wala na po, ay nais ko po munang pakilala kung sino po ang gaganap sa atin ng ating pong mga bahagi ng ating programang ito. Ang magbabasa po ng ating pong devotional book ng Lest We Forget ay ipagkakaloob sa atin ni kapatid na J.P. Sanchez. Siya po ang magbabasa. At ang chapter 33, paragraph 2, na may pamagat pong Castle in God's Sight ay pagkakaloob po sa atin ni Pastor Jimel bilang ating pong tagapagsalita. Okay, so siguro Pastor Jerry, kung wala na tayo po ay magsisimula na sa ating pong reading ang ating pong Lest We Forget. Sige, Pastor. Kaya na, Pastor, parang napasin ko, hindi po pumasok pa si JP. Talagay ko, Pastor, ay sasalud. Palagay ko nga po, hindi ko rin po siya napansin. Kaya nga po, binuksan na ko na yung aking devotional book para basahin kung sakasakaling wala siya. Okay, tayo po ay nasa part 2 na ng Moving Toward a Doctrine of Spiritual Gifts. Okay? So, nais ko po kayong anyayahan na tayo po ay magbasa. At pakinggan po natin ang sinasabi ng ating pong devotional book. Ang talata po ay matatagpuan sa aklat ng Awit 119, verse 130. The entrance of thy words giveth light, it giveth understanding unto the simple. Okay, so magkakaroon po ito ng magandang reflection na naman sa ating pong buhay gaya ng ating pong binasa kahapon. Yesterday, we noted that James White highlighted the supremacy of the Bible. Ayan. Atin po kasing binigyan ng diin kahapon yung kahalagahan ng banal na kasulatan na kinakailangan. If we are confused, sa buhay natin bumalik po tayo sa salita ng Panginoon na siyang magtutuwid sa atin. As the teacher of Christians of their duties, according to him, the function of the gift of prophecy was not only to confirm the truth already gathered from the Bible and to help unify God's people on the Bible teachings, but also to bring you back to the Bible itself. Ayan. To bring us back to the Bible itself. There is an important point here. One of the proper functions of the spiritual gifts is to bring people back to the Bible. Ayun. So makikita po natin, sabi nga natin kahapon, yung pong mga spiritual gift, prophecy, na
i-encounter po natin sa banal na kasulatan ay hindi upang tayo ay lituhin, kundi tayo ay dalhing pabalik sa banal na kasulatan. At ito yung pangunahing layunin ng banal na kasulatan. In making that point, James has hit upon a crucial understanding. All too often, Adventists have failed to understand the correct role of a spiritual gift. Some have even gone so far as to spend more time and energy studying Ellen White's writing than the Bible. O nga, ano, sa mas may mas nakakalungkot, ano, hindi natin binawalang halaga yung mga sulat ni Ellen G. White. Kaya lang may mga tao, may mga kapatid talagang ayaw nang basahin ang banal na kasulatan at ang binabasa na lang ay ang sulat ni Ellen G. White. Pero mapapansin po natin, maski ang mga pamilyang ito, si James White, Ellen G. White, lagi tayong tinuturoan na bumalik sa banal na kasulatan. Lagi tayong tinuturoan na talagang paglaanan natin ng panahon ang banal na kasulatan. Iyan ang kanyang pananaw, ano? Such a course flies in the face of the understanding of her work set forth by James and Ellen White and all the other pioneers of Seventh-day Adventism. From Ellen White's perspective, such people have made the lesser light into the greater light by relegating the Bible to second place. The Word of God, the Bible, she penned, is sufficient to enlighten the most beclouded mind and may be understood by those who have any desire to understand it. But notwithstanding all this, some who profess to make the Word of God their study are found living in direct opposition to its plainest teachings. Then, to leave men and women without excuse, God gives plain and pointed testimonies, bringing them back to the word that they have neglected to follow. So, ayan po ang sa ating ngayong panawagan. Again, Brother J would confuse the mind by seeking to make it appear that the light God has given through the testimonies is an addition to the Word of God. But in this, he presents the matter in a false light. God has seen fit in this manner to bring the minds of his people to his Word. Littlehead, Ellen White wrote in another connection, is given to the Bible, and the Lord has given a lesser light to lead men and women to the greater light. The Adventist pioneers were consistently assertive in the role of Ellen White as being a pointer to the Bible rather than being the source for doctrine. In fact, one reason I personally believe that she is a true prophet is that she continually directs her readers to Jesus as Savior and to the Bible as the light. May we today follow her counsel. Ayan, so napakaganda ng ating pong readings ngayong umagang ito, mga kapatid. Totoo, ano po? Maski si Ellen G. White na iniidolo natin dahil sa kanyang magagandang sulat, ay itinuturo tayo kung paano pahalagahan ang salita ng ating pong Panginoon. Kasi doon naman talaga nanggagaling ang kanya pong karunungan sa salita ng ating pong Panginoon. At ang pagkakilala talaga ni Ellen G. White, ang pinagmumulan ng liwanag ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sa kanya nga ay, ang pananaw nga ng iba sa kanya ay lesser light, samantalang ang banal na kasulatan ay greater light. So sa ating reading, ay itinuturo na si Ellen G. White, sabi niya rito, ay siya yung pointer to the greater light. Siya yung nagtuturo na tinuturo o dinadala tayo doon sa dakilang liwanag na ito na walang iba kundi ang banal na
kasulatan. So dito nagmumula ang lahat ng katotohanan, dito nagmumula ang mga banal na doktrina na atin pong sinusundan. At yun ay itinuturo sa atin ni Ellen G. White. Kaya nga sabi ng ating pong author, naniniwala siya na si Ellen G. White ay talagang tunay na propeta ng ating Panginoon sapagkat siya yung nagtuturo sa maraming mga tao na bumalik sa salita ng Diyos at bigyan pansin ang dakilang liwanag na ito na magtuturo ng katotohanan at ng mga banal na doktrinang maaari po nating sundan. Okay mga kapatid, yan po yung ating pong readings ngayong umagang ito. Okay? Sige po, pray na tayo, Pastor. Okay, bago po tayo sumunod at sundan yung ating pong programang ito sa mga susunod na ito, tayo po muna ay manalangin. Lord, we would like to thank you for this reading that we have had. We pray that through your Holy Spirit na kumikilo sa aming pong buhay, Lord, ay maunawaan po namin ang tanging layunin ng inyo pong anak na si Ellen G. White upang kami po ay dalhin sa inyo pong mga salita na siyang pinagmumulan ng katotohanan at mga banal na doktrina na amin pong masundan sa buhay pong ito. Tulungan po ninyo kami dakilang Diyos na maglaan pa ng maraming panahon upang saliksikin ang inyo pong mga salita na siyang makapagbabago sa amin at makapagtuturo sa amin kung sino ang aming pong Panginoong Hesus na siyang aming pong sinusundan at pinaglilingkuran. Kaya nga dakilang Ama, panalangin po namin na sa pamamagitan ng inyo pong kapangyarihan at Santong Espiritu ay manatili po kaming nagtatapat sa inyong mga salita at hindi po namin ito iiwanan sapagkat dito kami ay huhugot ng lakas at tagumpay ng aming pong buhay. Sa pagpapatuloy ng aming pong pananambahan, manatili po kayo na siyang sentro ng aming pong usapan sa oras pong ito. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay mga kapatid, salamat po. Amen. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844,
Further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Amen, mga kapatid. Salamat po. Okay, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pagbubulay-bulay, ano? Ating pong pinag-aralan yung magandang reflection kahapon sa chapter 33, paragraph 1. At alam naman po natin na talagang ang Panginoon ay napakabuti sa kanya pong mga anak. Lagi po tayong pinapatnubayan at binibigyan ng karunungan. Ang ating pong reflection kahapon o kay readings ay napakaganda sapagkat mayroon pa rin kinalaman doon sa kung papaano natin pahalagahan yung ating pong mga kapwa-tao, ano? Na sabihin nating medyo parang naaapi sa kanila pong kalagayan o sinusuppress ng karamihan, tinitingnan ng hindi magandang kalagayan, ano. Pero tayo, pinaalalahanan na tayo po ay kinakailangan magkaroon ng magandang pananaw kung papaano natin pangalagaan ang tunay na kahulugan ng pananalapi, okay, sa buhay po natin. Akin pong tinitingnan yung mayroon pong gustong mag-reflect. Gusto ko sanang basahin yung ilang bahagi ng ating pong reading kahapon. Nawawala yung aking file. Okay, mayroon pong gustong mag-reflect, mga kapatid, sa ating pong readings. Okay, sabi po kasi sa ating pong readings kahapon, ng ating pong titingnan, the word's Redeemer was the son of poor, and when his infancy, he was presented in the temple. His mother could bring only the offering pointed for the poor, a pair of turtle doves of 2 young pigeons. He was the most precious gift heaven to our world, a gift above all computation, yet it could be acknowledged only by the smallest offering. Our Savior, during all his sojourn on earth, shared the lot of the poor and lowly. Self-denial and sacrifice characterize his life. So makikita po natin, mga kapatid, ano? Dito po sa ating pong reflection, dito po sa ating reading. Maging ang ating pong Panginoong Hesukristo ay, ang sabi doon ay, was the son of poor parents. So, hindi po kasi sa akin pong nakikita, hindi po kasi nagkakaroon dapat ng paligsahan sa pagkakaloob upang masabi nating magkaroon ng hindi magandang pananaw sa mga taong mahihirap. So, sa paraang yun, para bagang whether we like it or not, kapag nagkaroon tayo ng comparison, sabi ko kanina, that's the way how to oppress the poor. Okay, na mayroon tayong mga kapatid na gano'n, ano, tila baga mini-measure natin yung kanilang pagkatao dahil sa tinatangkilik na mayroon sila. Kaya nga ang sabi sa ating reading kahapon, hindi dapat mangyaring gano'n sapagkat dapat magkaroon tayo ng mas malalim pang simpatiya sa kanila sapagkat sila din naman ay
mga nilalang at nilikha ng ating pong Panginoon. At isa nga sa pinakamagandang bagay dito ay maging ang ating Panginoon, wika, ay ipinanganak din ng isang magulang na mahihirap. In fact, yung kanila pong mga handog ay ang wika nga ay pigeons, turtle doves, maliit na handog kumpara sa naghahandog ng mga baka, mga malalaking mga hayop na ginagawa ng mayayaman during that time. Pero alam niyo nga mga kapatid, sabi ko kanina ay hindi dapat sukatan ng ating pong pagkakaloob yung iba para ma-oppress natin yung mga taong mahihirap. Bagkus ipakita natin yung lalim ng simpatiya sa kanila sapagkat ang tinitingnan ng Panginoon ay hindi yung laki, hindi yung liit ng ating pong pinagkakaloob at inihandog, kundi kung gaano kalalim ang ating pong relasyon sa Kanya base doon sa pagpapalang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Okay, so meron pong gustong mag-reflect dito po sa chapter 33, paragraph 1 na ating pong pinagbulay-bulayan kahapon. Wala na, mga kapatid? Okay, basahin po natin yung inyo pong reflection kung mayroon po kayong reflection dito sa ating pong chat group. Pastor Joey, may binahagi po si Pastor Jerry. Okay, sabi nga po rito, salamat Brother Edbon. Tingnan natin ha yung kanyang reflection. Sabi niya, tayo ay tinawag ng Diyos sa habag at pagdamay sa mahirap. Prinsipyo, ang tunay na tagasunod ni Kristo ay may pusong naaantig sa pagdurusa ng iba. Ang pagiging malamig sa paghihirap ay hindi katulad ni Kristo. Ikalawang prinsipyo, nakikilala ni Jesus ang sarili niya sa mga mahirap at mapagpakumbaba. Yan. Si Kristo bagamat hari ng langit ay piniling mamuhay sa kahirapan upang itaas ang mga mahihirap o paghamak sa kanila ay pagtanggi sa Kanya. Principle number 3, tayo ay mga katiwala ng yaman upang pagpalain ang iba. Ipinakikita at pinagkakatiwala ng Diyos ang kayamanan hindi upang ipagyamang o ipakita ang pagiging mataas kundi upang tugunan ang pangangailangan ng kapwa. Principle number 4, ang pagmamataas at pagtanggi sa antas ng lipunan ay salungat sa kalooban ng Diyos. Ang pagmamaliit sa mahirap o pagbibigay halaga sa tao batay sa kayamanan ay kinukundina ng banal na kasulatan at maling paggamit ng pagpapala ng Diyos. Principle number 5, kahit ang pinakamaliit na handog na may pag-ibig ay tinatanggap ng Diyos. Ang pagiging katiwala ay hindi nasusukat sa halaga kundi sa pag-ibig at sakripisyo. Kalakip nito, kahit ang mahirap ay makapagbibigay ng makahulugang handog. Principle number 6, layunin ng Diyos ang pagkakaisa ng mayaman at mahirap. Nais ng Diyos ang pagkalinga at pagtutulungan sa pagitan ng lahat ng uri ng tao. Dapat tayong magbuklod sa habag at pagtutulungan. Principle number 7, ang paglilingkod sa mahirap ang pinakamalugod na gawa sa paningin ng Diyos. Ang pagtugon sa pisikal at espiritual na pangangailangan ng mahirap ay bahagi ng ating pagiging katiwala at salamin ng tunay na pananampalataya. Okay. Another thing is, from Brother Edmond, sabi ni Brother Edmond ay, ang simpatya, pagtulong at pagmamahal sa nangangailangan ay ipinakita sa atin ni Kristo. Mas masarap magbigay ng may kagalakan, tayong lahat ay pantay-pantay sa Kanya. Ayan, salamat Brother Edmond, salamat Pastor Jerry sa inyong reflections. Okay, ating pong pakinggan din si Ma'am Marilyn Dazoy, nagtaas po siya ng kamay. Ma'am Marilyn. So, isang magandang umaga sa ating lahat. Okay, good morning po, Pastor Dazoy. Happy God first morning po. Yes po. Ang sabi po sa mga awit, 34 verse 18,
ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak at inililigtas ang mga may bagbag na diwa. Alam mo, itong mga kapwa nating mahihirap ay mga wasak ang puso niyan. Ang sabi ng Diyos, malapit siya sa mga puso na wasak. Ngayon, kung tayo ay makadiyos, dapat tularan natin ang Diyos. Na tayo malapit sa kanila, hindi natin ilalayo ang ating buhay sa kanila o ang ating sarili sa kanila, sa mga taong mahihirap o may pusong wasak. Mga kapatid, ako po ay na-assign sa Bungabon. Nung ako po ay nasa Bungabon, mga kapatid, ako'y pumunta sa palengke, marami ho ang mga manlilimos. Ang ginawa ko po ay tinawag ko lahat sila. Nakatingin ng mga tao. Akala'y bibigyan ko ng pera. Inanyayahan ko sila sa isang piging, sa isang kainan. Naghanda ako sa bahay. Sinuro ko kung saan bahay ko. Ganito, alam naman na lahat nila. Malapit sa palengke yung bahay ko. Inuupahan ko sa Bungabon. So isang umaga nagdatingan ang mga manlilimos, mga mahihirap. Nakita ko sa mga anak ko, parang nagulat sila. Bakit, Daddy? Bakit? Sabi ko, inanyayahan ko itong mga to kako. At makasama natin sa kainan kasi masaya ang mga anak ko na iba ang handa nung umagang yon. Ba't ka iiba? Nagtaka sila. Ay yung pala ay hindi ko sinabing inanyayahan ko yung mga mahihirap, mga kapatid ko. At kami nagkainan sa bahay. Tapos pag nadadaanan ko sa daan, alam na nga nila, tinawag na nga ang nanay yung mahirap Dahil Daddy, andyan si Nanay Londing, yung isang kwan, pero pumupunta sila sa bahay, mga kapatid ko. Ano po? So gawin natin, sana yung mga narinig natin dito, dahil tayo naman ay, at alam ko naman hindi ko ginawa yon dahil sa sarili ko. Siguro kung hindi ko nakilala si Kristo, iiwas ako, mga kapatid. Iiwas ako. Inamin ko yan. Iba-iba yung puso ng tao kaysa yung puso ng Diyos. Kasi yung puso ng Diyos, ang sabi sa Kawikaan, yung binasa natin kanina, malapit siya. God is near to the broken-hearted. Remember that. So when we claim that we are godly people, we must near to them. Ilapit natin ang ating sarili, mga kapatid ko. Ano po, paglingkuran natin sila, mga kapatid. Amen. At anong sabi nga, narinig ko kanina, yan ang tunay na. At sinabi nga sa 33 na ating binasa at binabasa ko ngayon, ay we are in the right side when we serve the broken-hearted, mga kapatid. Pero paalaala, be a wise giver. Maraming salamat sa ating lahat at happy God's first morning. Salamat, Pastor Jackson Dasoy, sa inyo pong napakagandang insight sa ating pong binasa kahapon. Okay, mayroon pa ho bang gustong mag-reflect sa ating pong readings? Totoo po yun. Alam niyo yung simpatiya ng ating Panginoong Hesus kung titingnan po natin sa panahon na siya po ay narito. Kay talagang maski yung pinaka-kaawa-awang tao sa mundo sa kanyang kapanahonan, hindi po kinaligtaan ng ating pong Panginoon. Okay. Ibinigay niya yung patas niyang paglilingkod. Mayaman, mahirap, nakita natin kung papaano ibinigay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa lahat ng mga tao. At ganoon din, mga kapatid. So yung pong pagkakaloob natin ay sabi nga ni Pastor Jerry kanina, hindi pinag-uusapan yung kung gaano ka karami sa pagkakaloob, kundi ang pinag-uusapan ay kung papaano mo ibinigay ito na may pag-ibig at tapat sa harapan ng ating pong Panginoon. Kaya nga, para naman sa atin na medyo hindi nakakaangat sa buhay, ay huwag nating isipin na tila baga maliit lang ang aking ibibigay, no? Maski piso yan, basta tapat mong ipinagkaloob sa ating Panginoon. Sabi nga, systematic and proportionate, ay katanggap-tanggap yan sa Panginoon. Huwag nating basihan yung iba dahil sa laki
ng kanilang ibinibigay ay nahihiya na tayong magkaloob sa kukunti na atin pong ipinagkakaloob. So, yun. Wag ma-intimidate yung medyo mahirap at wag din naman masyadong mayabang o kay arrogante yung mararaming pera sapagkat laki at liit na ipinagkakaloob natin sa ating Panginoon ay parihas lang kung papaano tayo pinaranasan ng Diyos ng isang mahalagang simpatiya. Okay, meron pa ho ba? Sino nagtataas? Si kapatid na Donnie. Okay, good morning po, Brother Donnie. Opo, God's awesome first morning. Opo. Dalawang bagay po ang gusto kong ibahagi. Una po, yung kagaya po ni Pastor Rasoy kanina na noong ako po ay nag-59th birthday. That is actually 3 years ago. Kasi magsi-61 na po ako ngayon eh. Anong ginawa ko po noon ay bumili po ako nung bisperas ng birthday ko. Namili po kami doon sa isang grocery. Yun pong namili po kami ng mga pagkain iniisip namin o grocery item na iniisip po namin na hindi o madalang matikman po ng mga kababayan nating ika nga po ay mahihirap. So nagbalot po kami, medyo 20 bags lang po yun kasi medyo malaki pa ang halaga pag dinamihan ko po eh. Tapos ang inisip ko po, Sabado ng gabi po kami namili, Linggo po yung nataon yung birthday ko. So ang ginawa ko po noon, ang sabi ko, magmamaneho kami, tinawag ko po yung driver, sabi ko, say magmaneho tayo ha. Dito lang, sa malapit sa amin, sa Kaipian po ako Kaipian sa Del Monte, Bulacan. Lahat ng madadaanan nating mga mukhang nagtatrabaho kahit linggo, yun yung ating aabutan. So, mula umaga ginawa namin, natapos kami bago makapananghali marami po kami, construction worker, gwardiya, yung bata pong, naalala ko yung batang nangangalakal. Alam niyo po yung kanilang pati sa palengke ng nadaan kami papuntang palengke ng Grotto, nadaan kami doon. Alam niyo po yung mga mata po ng mga mga nabigyan po namin na nagulat po sila. Sabi ko, batiin niyo lang ako ng happy birthday, okay na sa akin 'yon. Nagulat po sila at saka sabi ko, ito kako, tikman nyo to, masarap ito, birthday ko kasi ngayon. Tapos meron po kami nabigyan, naalala ko, sabi, ito ba, pwede ba to sa may sakit? Kasi may sakit yung tatay ko. Nako, meron ho yung gatas, napakasarap po. Alam niyo po yung joy na aking naranasan po noon, ay talagang nag-uumapot ako, yun po yung nagpupuri sa Panginoon dahil yun po ang nabigay na impression sa akin. Kaya, napakasarap ng pakiramdam. Pangalawa pong gusto kong i-share ay ang mga may kaya po o kaya mga negosyante at saka mga professional at mga tinatawag po natin mga public servants, mga entrepreneur at mga digital nomad. Naisip ko lang po na hindi po lahat ng tao ay mayroong pagkakataon na maging kagaya nila. Ngayon, ano po ang dahilan bakit nilagay po sila ng Panginoon sa ganong kalagayan? Naisip ko, hindi lang ho pala para sila ay gamitin ng Diyos upang magamit ang kanilang mga expertise at yung makatulong po sila logistically at saka financially. Kaya sa gawain po ba? Ang isa po pala ay sila po yung gagamitin. Paulit-ulit ko po itong sasabihin. Sila po ang gagamitin para abutin nila ang kapwa nila negosyante, kapwa nila entrepreneur, kapwa nila professional at kapwa po nila public servant at digital nomad. Kasi they speak the same language at hindi po sila mangingiming lumapit, hindi sila yung kumpiyansa ay hindi po mababa. At pati yung lalapitan po nila, hindi iisipin ng lalapitan nila na kailangan lang nito ang pera. Kaya malapit to sa akin kasi negosya din po sila. So gusto ko lang po talagang talagang excited po sa ganitong usapin dahil naisip ko po sa ASI nga po na ako po yung nabigyan ng karapatan na maging presidente ng ASI sa CLPM. Ito po ang magiging trust na ito po ang magiging traso talaga na magamit po ang mga professional, ang mga negosyante, ang mga digital nomad, ang mga entrepreneur at mga public servants na abutin po nila on their own sphere of influence para maiparanas po kung ano ang ginagawa ng Diyos sa aming mga buhay. Yun lang po, purihin ang Panginoon.
Amen. Salamat, Brother Donny, sa napakagandang insights at reflection. Talagang base sa personal na karanasan talaga. Okay, si kapatid na Adelina Ranara ay pagtatas din po ng kamay. Okay, meron po kayong reflection sa inyo. Okay po, Sister Adelina. Happy God First Morning po. Sister Adelina Ranara. Okay, kung wala po, si Sister Neth Lazaro, nagtatas po ng kamay. Ang oras po natin ay 5:04. Okay, Sister Neth. Yes po, Pastor, hindi ko ma-send sa chat box. Hindi ko alam bakit. Ayaw siya mag-send. Okay po, sige po. Ito po, kahapon, inaano natin yung dami ng pagpapala, no? Mahirap o mayaman. Pero actually po, hindi naman talaga tayo mahirap eh. At hindi rin mahirap para sa atin ang maging mayaman. Kung atin lamang pong nanamnamin ang pangako ng Diyos sa atin, di po ba ayon doon sa Malakias 3:10, kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibubuhos kong pagpapala, na wala kayong sapat na kalagyan. Sabi nga ng Panginoon, siksik, liglig at umaapaw. Kung atin lamang pong mararanasan, kung ang ating focus ay hindi sa salapi o material na bagay, ating pong mararamdaman na tayo po ay mayaman. Amen. Dahil bukas po ang ating palad, handa po tayong tumulong, handa tayong mamahagi sa kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Alam niyo, Pastor, kapag ako po ay nagpapatotoo sa aking mga karanasan tungkol po sa pagbabalik na ikapo at pagbibigay ko ng handog, tunay na ramdam ko po na masayang-masaya ako na isinishare ko yung aking testimony. Kasi totoo po yung pangako ng Diyos. Wala pong sino man sa atin na nagtatapat na pinabayaan ng Panginoon. At wala po rin ako alam na may namalimos na po sa atin dahil sa inuuna natin ang ating Panginoon. Di po ba? Kaya unahin lamang po natin talaga siya. Hingin natin na baguhin yung ating karakter. Kasi laging dapat walang laman ang ating isip, kundi ibuhos natin ang ating mga pangangailangan sa ating Panginoon. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Doon sa nabasa ko, meron po ako nabasa dito na let us withhold nothing from Him who gave His precious life for us. Let us consecrate to God the property He has entrusted to us. Above all, let us give Him ourselves a free will offering. Kaya po, talagang kailangan nating hanapin para simulan natin kung ano talaga yung purpose o ano yung motives natin bilang mga human beings. Tayo po ang accountable sa ating Panginoon. Kailangan po, lagi natin ilagay sa ating mga isip na ang pagpapala ng Panginoon ay araw-araw. Kaya po, kailangan natin na lagi ilagay ang ating mga isip, puso at isip na siya lamang ang magpapala at siya lamang ang magpapayaman sa atin. Hindi man sa material na mga bagay, kundi sa lahat, pati sa ating buhay, lalo na sa ating buhay dahil yun nga ang kanya sarili ay pinagkaloob niya sa atin. Kailangan lang po natin irespeto, maging benevolence tayo at i-refresh and bless natin ang lahat, ang mga tao na nasa ating paligid. Maging blessing po tayo sa iba. Yun po, isang napakalaking kayamanan na po yun, maging blessing tayo sa iba. Maraming po salamat. Salamat po, Sister Neth Lazaro. Ano po? Ang sabi po ni kapatid na Maria Lorena de Dios, ang aking anak ay nakaisip din na magluto ng almusal, mga 50 pieces packed breakfast. At lahat ng nadadaanan nila ng mga manggagawa o nagtatrabaho, maging ang mga gasoline boys ay kanilang inaabutan. Dahil po sa katuwaan at blessing na aming nakamit, ibinahagi niya po ang gawain ito sa ilang mga kapatid. Ang tumugon ay nakaranas din po ng ligaya at pagpapala ng Panginoon. Maganda po na magbigay sa mga hindi kayang magbalik nito sa atin. Ayan, salamat po Sister Maria Lorena
Di Diyos. Oras po natin ay 5:08. Okay, siguro po, huli na po ito si kapatid na Dalina Ranara. Nagtatas po ng kamay. Okay, happy God first morning po, Pastor. Maraming salamat. First morning po. Nais ko lang i-reflect sa sa Biblia, sa Bible character ng mga sa Biblia. Marami pong nag-iisip ng mga Bible character na nothingness sila. Una, gusto ko lang i-share yung kay karanasan ni Moses. Marami siyang alibay na sabi niya walang-wala siya. Hindi siya marunong magsalita. Si Gideon, sabi niya, sa aming lahi, ako ang pinakamahirap, sabi ni Gideon. Bakit ako ang susuguin mo? Sabi ni Gideon. Ang panglas na nothingness sa kanyang iniisip niya, sa kanyang sarili na walang-wala siya, yung babaeng balo. No? Kahit na 2 mites na lang ay kanya pang pinagkaloob. Tayo sa ating pong kapanahunan ngayon, Pastor, iniisip ko, pagka iniisip na tayo na mayroon Diyos tayo at naramdaman natin na tayo ay victorious, minsan iniisip natin aping-api tayo eh. Minsan hindi natin iniisip na walang-wala tayo. Pero pagka atin palang pinaniwalaan na tayo ay more than enough, kaya po nating mag-share. Pagka wala, nothingness tayo, pag sabi natin nothingness naman tayo, wala kagaya ni Gideon, masyadong binaba ang sarili ng babae, pero nagkaloob sila, ay nakikita natin kung ano ang nagiging bunga at anong nagiging resulta. Sa kawalan nila, ay nagpagamit sila, ay nagkaroon sila ng more than enough. Ganun po tayo mga mananampalatay ngayon. Ngayon, atin na po maramdaman ngayon unti-unti na bilang tugon sa atin pong panawagan ng CLPM ng ating more than enough o more offering, ay dito na po natin makakamtan yung tunay na pagpapala. Dito na 6 months, sabi nga 6 months maramdaman na daw yung pagpapala, no? Ito yung inaasam natin na sa kawalan natin sa ating buhay, anumang estado ng ating buhay, at kung ating pinaniwalaan na tayo ay mayroong Diyos na sinampalatayanan, ay magkaroon po tayo ng more than enough dahil mayroon po tayong Diyos na buhay. Yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat po sa napakagandang reflection na inyo pong ibinahagi. So tayo po ay magpapatuloy na marahil sa ating pong susunod na yugto ng ating pong programa. Pastor Jerry? Opo, ang ating pong mga kapatid na Melvin at saka Edmond po ang mag-play po ng God First video. Okay. Ang kakaunti ay marami. May 3. Offertory Reading Devotional. Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at sa gayoy subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit, at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Malakias Kapitulo 3 Versikulo 10. Nauunawaan ng malinaw ni Liwali ang mga talatang ito. Mayroon siyang natitirang $10 hanggang sa katapusan ng buwan, na may mga 15 araw pa ang nalalabi. Nagpapastor siya sa isang distrito na may maraming simbahan na nasa layong 150 kilometro sa kanlurang bahagi ng Lusaka, ang kabiserang lungsod ng Zambia. Isang linggo ng umaga, habang nababanaagan ng araw bago pa man ito maging napakainit, nakita niya ang ina ng kanyang matalik na kaibigan na papalapit sa kanyang bahay. Tumayo siya upang patuloyin siya. Sinabi ng babae na ang kanyang pakay ay humingi ng pera upang bayaran ang martilyo. Hindi alam ni Liwali kung ano ang sasabihin. $10 na lang ang natitira sa kanya at kalahating buwan pa ang kanyang lalakbayin. Kung ibibigay niya ito ngayon, wala na siyang matitira. Sa pagtitiwala na siya ay tutulungan ng Diyos, pumasok siya sa bahay at bumalik na may dalang $10 at masaya niya itong iniabot sa babae. Umalis ang babae na masaya. Samantalang ang pastor ay nananatiling nag-iisip kung paano siya aalalayan ng Diyos. Halos 10 minuto lamang pagkatapos niyang maibigay ang $10, may kumatok sa kanyang pintuan.
Lumabas si Liwali upang buksan ang pintuan at nasumpungan niya ang pangulo ng institusyon na kanyang tinitirhan na nakatayo roon. Inanyayahan niya ito na pumasok. Pagkatapos ng pagdalaw, habang papaalis na ang pangulo, bumunot ito ng $10 bill at ibinigay ito kay Pastor Liwali. Nagdasal sila bago siya umalis. Si Pastor Liwali ay namangha dahil ang kanyang ibinigay na $10 nung una ay ibinalik sa kanya ng Diyos. Pinasalamatan niya ang Diyos sa kanyang pag-aaruga. Panawagan. Habang nagpapatuloy tayo sa pagsuporta sa gawain ng Diyos at pagtulong sa kapwa, huwag nating kalimutan na pagkatapos nating maibigay yaong ating kahuli-hulihan, ang Diyos ang mag-aaruga sa atin. Kaya lagi tayong magbigay na may kagalakan. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Ang ating pong tagapagsalita ay si Pastor Jemuel Montojo. Sa kasalukuyan po ay naka-assign po siya sa Central Pampanga 1 District. Dito po sa may San Fernando. Ayan, Mexico, yun po ang nasasakupan ni Pastor Jemuel Montojo. Siya rin po ay isang ordinadong pastor at masipag na manggagawa ng ating Panginoon. Ang kanya pong buhay ay itinalaga na rin. Tinalaga na sa ating pong Panginoon sa kanya pong mga paglilingkod. Ano po? So, Pastor Jem, nandyan na po ba kayo? Pastor Jemuel? Okay, parang hindi makapasok si Pastor Jemuel. Ano po? Kung hindi siya makapasok, ay ako na lang po ang magbabasa. Pastor Jem, nandyan na po ba kayo? Sige po, kung wala po ay ako po magbabasa ng ating pong readings ngayon. Ang pamagat ng ating pong babasahin ngayon ay No Cast in God's Sight. Okay? Matatagpuan pa rin po sa chapter 33 ng Council on Stewardship. Ang wika, never are we to be called an unsympathetic, especially when dealing with the poor. Courtesy, sympathy, and compassion are to be shown to all. Partiality for the wealthy is displeasing to God. Jesus is slighted when his needy children are slighted. They are not rich in this world's goods, but they are dear to her heart of love. God recognizes no distinction of rank. With him there is no caste. In his sight, men are simply men, good or bad. In the day of final reckoning, position, rank, or wealth will not alter by a hair's breadth the case of anyone. By the all-seeing God, men will be judged by what they are in purity, in nobility, in love for Christ. Christ declared that the gospel is to be preached to the poor. Never does God's truth put on an aspect of greater loveliness than we brought to the needy and destitute. Then it is that the light of the gospel shines forth in its most radiant clearness, lighting up the hurt of the peasant and the rude cottage of the laborer. Angels of God are there, and their presence makes the crust and bread and the cup of water a banquet. Those who have been neglected and abandoned by the world are raised to be sons and daughters of the Most High, lifted above any position that earth can give. They sit in heavenly places in Christ. They may have no earthly treasure, but they have found the pearl of great price. So, papansin po ninyo mga kapatid, napakaganda ng ating pong readings sa Council on Stewardship.
ang Panginoon ay walang itinatangi. Kung ating pong titingnan yung buod nitong sinabi ni Ellen G. White, wala pong itinatangi ang ating pong Panginoon. Wala pong ranggo o posisyon na pinag-uusapan. Wala rin pong sa dami ng salapi na tinatangkilik upang sabihin natin ikaw ay espesyal sa paningin ng ating pong Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, kung ating pong uugatin yung lalim ng pagmamahal ng ating Panginoon ay masasabi natin pantay-pantay ang kanya pong pananaw para sa atin. Wala po siyang favoritism, ano? Ang sabi nga ni Ellen G. White, with him there is no caste. In his sight, men are simply men, good or bad. So, yun pong napakagandang makikita po natin sa panig ng ating pong Panginoong Diyos. Wala po siyang itinatangi. Ang katotohanan nga, ang ating Panginoong Hesukristo ay nasaktan sa lahat ng uri ng mga tao. Nasaktan siya para sa mayaman, nasaktan din siya para sa mahihirap. At makikita po natin, sinira ng Panginoong Hesukristo yung tinatawag nating mga societal barriers. Okay, pansinin po ninyo yung halimbawa natin sa banal na kasulatan. Ang pananaw ng mundo hindi dapat makisalabuha doon sa mga kitungin ang bayan ng Diyos. Pero ang ating Panginoong Hesus ay talagang maging ang kitungin ay kanya pong pinagaling. Maging yung mga tax collectors. Okay, ang ating Panginoong Hesukristo ay lumapit sa kanila, maging yung mga Samaritans na hindi pwedeng makipag-ugnayan sa mga Hudyo sa panahon nila, nilapitan ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin mga kapatid, ang mga ito ay isang magandang halimbawa ng ating Panginoong Hesus ay walang itinatangi. Wala po siyang favoritism. At dito sa sulat ni Ellen G. White, dinadala tayo sa kaisipan na sa ating Panginoong Hesukristo ay mayroon pong malalim na kahulugan yung salitang pagkakaisa. Okay, pansinin po ninyo, kung titingnan po natin yung nasa Galatians chapter 3 verse 28, ang sabi doon ay, there is neither Jew nor Gentile, slave nor free, nor male and female, for you are all one in Christ Jesus. Walang mahirap, walang mayaman, walang presidente, walang janitor sa paningin ng ating Panginoon. Lahat po yan ay iisa sa ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang sabi ni Ellen G. White, kung ating pong titingnan, sinabi niya rito yung mga katagang, the light shining from Calvary forever puts an end to man-made separation of class and race. So, napakaganda, no? Sinabi rin ni Ellen G. White yan. Kaya nga, walang itinatangi ang Panginoong Diyos sa kanya pong harapan. So, anong magiging mga practical application na pwede po natin kuhanin mula sa ating pong babasahin ngayong umagang ito? Okay? Mayroon pong tatlong bagay akong gustong i-share dito sa readings natin na no caste in God's sight. Okay, una, ang magiging practical application natin ay suriin po natin yung ating pong sarili. Okay? Ang ating bang pakikitungo sa iba ay nakabase sa status ng buhay? Nakabase ba sa lahi o kayamanan? Siguro mag-reflect tayo. Ang ating Panginoong Hesus hindi nakabase po doon. Kaya all we have to do is just examine our heart. Kung mayroon tayong patas na pakikitungo sa mga taong nakapaligid sa atin, ano? Gaya ng ating Panginoong Hesus, wala po siyang racial discrimination, ika nga. The second point is yakapin natin ang kaharian ng ating Panginoon. Okay, ibig sabihin mga kapatid, ang kaharian kasi ng Panginoon ay
kaharian ng hindi pagkawatak-watak, kundi kaharian ng mayroong pagkakaisa. In fact, sa Revelation chapter 7 verse 9, kung ating pong titingnan, tinatawagan ang bawat bansa, bawat tribo, bawat lahi, bawat dila na sumamba sa ating pong Panginoon. Kaya bagamat sabihin nating mayroong pagkakaiba na lahi, mayroong pagkakaiba ng estado sa buhay, pero mapapansin po natin ang kaharian ng Diyos ay kaharian ng pagkakaisa. At doon po tayo dinadala. Hindi pinag-uusapan dito yung posisyon, rank, or wealth. Pangatlo, kinakailangan maipakita po natin yung we have to be the advocate of justice, of God's justice. Kagaya ng ating Panginoong Hesukristo, okay, kung ating pong titingnan talagang ipinakita niya yung patas niyang pakikitungo. Kaya dapat tayo ay ganon din mga kapatid. Wala tayong kinikilingan. Mayroon po tayong kapatid na lumapit sa akin. Kinausap ko po siya isang Miyerkules ng gabi. Sabi ko sa kanya ay, gusto kong dumalaw sa inyo. Yun ang aking pamanhik sa kanya. Sabi niya, Pastor, hindi ko na inaasahan na dalawin mo ako kasi marami po kasing mga pastor na naa-assign dito na ang tinitinglan ay yung mga mayayaman. Yung mga mayayaman lang ang kanilang dinadalaw. Pero kaming mahihirap, hindi nadadalaw. So, mayroon namang isang kapatid na lumapit. Sabi niya, ay hindi ganyan si pastor. Sabi niya, in fact, jolly yan si pastor. Kayang-kayang makitungo yan kahit anong pinakamababang status na pamumuhay. Pinatutuhanan ng isang kapatid sapagkat nagkasama nga po kami. So sabi niya, kahit ano pang kalalagayan ng iyong buhay, ay maaari kang puntahan ni pastor. So akin ding ipinasabi sa kanya na hindi po ako ganon. Sabi ko ay mapamayaman, mapamahirap ay patas po ang aking pong paglilingkod. So mga kapatid, yun po yung ating pong mga take away ngayon. Suriin natin ang ating puso kung patas nga ba tayo. Pangalawa ay yakapin natin ang kaharian ng pagkakaisa ng ating pong Panginoon. At pangatlo ay magkaroon po tayo ng patas na hustisya, maging advocate for justice po tayo. Para sa mahirap at para sa mayaman upang kung magkagayong Panginoon, mga mahal na mga kapatid, ang Panginoon ay ating pong mabigyan ng pagpapahalaga sa lahat ng ating pong mga paglilingkod. Okay? Happy God first morning po. So tayo po ay magpapatuloy na ngayon sa ating pong susunod na yugto ng ating pong programa. Ang ating pong mananalangin. Amen. Ayan na po. Maganda, no? Maganda yung lesson natin, mga kapatid. At teka, bakit nawala na naman ako dito? Sandali lang, ha? Buksan natin. So, ayan, walang discrimination sa paningin ng Panginoon. Ano po? Lahat tayo ay inibig niya ng pantay-pantay. Ayan, napaano tuloy ako sa huling sinabi ni Pastor. Anyway, ganun talaga, no? Discrimination yung tawag doon. Teka lang, walang lugar ang diskriminasyon sa panig ng Diyos. Meron ba akong audio? Baka naman salita ako ng salita. Wala rin audio. Meron pala. So, magbigay lang tayo ng kaunting recap lang. Para mabilis, ano? So, sabi dito sa ating lesson ay ang pagiging malamig at walang malasakit lalo sa mga hirap ay hindi kalooban ng Diyos. Kaya tayo ay dapat walang discrimination, no? May tayo mahirap at atin ding bigyan ng pansin, ano? Tulungan natin yung mga nangangailangan, ano? At hindi lamang yung mga kakasala mo ay natin ay yung mga kalebel natin, mali yan, ano? Maging ang Panginoon ay inibig lahat ng bawat isa sa atin. Sabi pa nga dito, kagandaan loob, habag at simpatya ay dapat ipakita sa lahat, hindi lang
sa may kaya. Hindi lang sa may kaya, no? Hindi natutuwa ang Diyos kapag pinapaboran ang mayayaman at pinababayaan ang mga dukha. Dito tayo lagi nahuhulog, ano? Mas pinapabor. Ba't maraming tao nagpinibigyan pabor lagi mayayaman? Ano? Ito rin tanong ko kahapon discrimination, ano po? Pero alam natin, kapag tayo ay tumulong sa mahirap, sa Panginoong Hesus ay namuhay na mahirap, ano? So isipin natin si Jesus yung tinutulungan natin, mga kapatid. So wag na natin digdagan pa yung mga pumapabor sa mayayaman, ano? Paboran din natin yung mga mahirap. At sabi dito, si Kristo ay nasasaktan kapag ang kanyang mahirap na anak ay nilalait. Nasasaktan si Jesus, ano po? Kaya huwag natin laitin yung mga mahirap. So wala raw kastilyo o antas-antas sa paningin ng Diyos. Ito yung walang mataas o mababa sa paningin ng Diyos. Lahat ay pantay-pantay. Lahat mahalaga sa Kanya, no? So sa paghukom, hindi mapapaboran yung may mga posisyon o mayayaman. Ay pantay-pantay lamang tayo lahat, mga kapatid. Nawa natin yung lesson na yan. Hindi na ako magkukomment sa sentence na sinabi ni Pastor. At medyo medyo personal, ano po. So tayo ay manalangin, mga kapatid, na lahat tayo ay natuto, no? Tayo narito ngayon para matuto. Huwag nating paboran yung mayayaman at lagi nating isipin na tumulong sa mahirap, sapagkat si Jesus din natutuwa kapag natin tinutulungan yung mahirap. At sa paghukom, tayo pantay-pantay lamang, ano po, walang mayaman, walang mahirap. So ayan po, mga kapatid, sa mga bagong pangalan na nakita ko, welcome po ulit si Sister Mary Ann Manalastas. God first morning po sa inyo dyan, sa inyong mga kasama sa pamilya. Huwag muna kayong alis, tayo mananalangin. At ang iba pang mga narito ngayon. 30 seconds tayo mananalangin ng short silent prayer, at pagkatapos ay tutuloy ko po. Let us pray, mga kapatid. Okay, let us pray, mga kapatid. Amang banal na mga pangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po ulit kami sa umaga na ito. Sa aming paggising, kayo po ang aming kapiling. Salamat sa pagpapaalala na maging ang mga mahihirap ay hindi namin dapat i-ignore. Kailangan namin tulungan. Kung ano man ang aming kaya matutulungan. Maliit man ang aming may tutulong, kung kami magtutulong-tulong, ito ay magiging malaki yung dakilang Diyos. At salamat sa pagbibigay na example na maging kayo man ay hindi niyo pinabayaan ng mga nagugutom, walang damit, nahihirapan, may sakit, na mga mahirap. Salamat at nalaman namin na sa paghukom, walang mataas, walang maliit, walang malaki, walang mahirap. Lahat ay pantay-pantay, hindi magkakaroon ng pabor ang mga mayayaman. Kaya sa mga oras na ito, habang kami naghahanda, patuloy niyo pong dalisayin ang aming mga puso na kami maging pantay-pantay ang aming pagtingin sa aming kapwa. At nakita namin na kayo ang aming tinutulungan kapag kami tutulong sa mga mahihirap. Gawin niyo pong masaya ang aming mga puso sa pagtulong sa bawat isang mga nangangailangan. At salamat sa iyong gabay at patnubay. Sa pagpapatuloy, narito ang aming mga kapatiran. Meron kami mga prayer request. Aming mga ibinulong ng mga pangalan na nais naming lapit sa inyo. Ang iba ay aming mga problema sa buhay, pinansyal, relasyon, at ang aming inspirasyon ay kayo, dakilang Diyos. Nawa, aming mga kahilingan ay aming matanggap ang kasagutan ayon sa inyong kalooban at hindi ng aming kagustuhan. Dalangin namin ang sambahayan ni Ate Reby. Kasama na yung kanyang mga apo, mga anak, mga manugang, ang kapatiran ng San Leonardo, patuloy na maging matatag o dakilang Diyos. At gayon din ang mga gawain sa aming mga nasasakupan. Dalangin din namin ang sambahayan
ni Ma'am Jamie Navales, gayon din ng Total Healing Recovery ni Brother Panoy. Ang sambayan ni Ate Milene Masiklas, yung kanyang mga anak, mga apo, kanilang trabaho sa bukid, si Kuya Rick, at ang kanilang buong pamilya. Dahil dalangin din namin ang sambayan ni Brother Kevin, Ate Janice, Daddy Poge, lahat ng kanilang mga mahal sa buhay. Pag-ingatan din ang kanilang kalusugan sa bawat araw. Ang sambayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez, kasama ng kanyang buong pamilya, si Ate Lorna, Kuya Bobby, Sister Melinda Salvania, sambayan ni Sister Wilma Fernandez, Nanay Nerissa, kasama na si Brother Reynaldo Sebio, ang buong pamilya, si Veronica, si Liwayway at si Romnick Erilla. Ganyan din ang sambayan ni Sister Dang de la Cruz, si Ma'am Femi, ganyan din ang recovery healing ni Ma'am Rachel, at ang guys, teachers, pupils, and parents. Ganyan din si Casey na malayo sa kanilang na malayo ang nagtatrabaho sa malayo ngayon. Dalangin din namin ang sambayan si Sister Teresita Direct Reyes, Sister Vicky, ang kanyang mga personal prayer request, Sister Josephine Mercado, ang kanilang pangunguna sa Peñaranda Church, ang aming mga gawain doon. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Marites Curameng, ang sambayan ni Sister Nempa Rivera sa Tabacao, ang kanilang kapatiran at patuloy na kagalingan ni Auntie Ching Manikis, at patuloy na kalusugan ni Jasmine Manikis, at ang kanyang patuloy na pagtatapat at pagtitiwala po sa inyo ay maging liwanag ng kanyang nasasakupan. Dalangin din namin ng sambayan ni Sister Mary Ann Manalastas, kasama ng kanyang buong pamilya. Ingatan niya sila sa maghapon na ito, na maging halimbawa din naman sila kung paano ang pagtulong at pag-aaruga sa mga mahirap ay kanilang maging example sa kanilang mga mahal sa buhay at sa kanilang mga nasasakupan. Dalangin din namin ang sambayan ni Ate Janet, Sister Janet Gatmaytan, Brother Jojo Gatmaytan, at gayon din ang sambayan ni Ma'am Nora Acabiedes, at ang kanyang anak na si Leonard ay patuloy na inyong pagalingin, hipuin na magpagaling na kamay. Dalangin din namin na iba pang mga kapatiran na kasama namin na nakikinig ngayon, nananalangin at tumasampalataya sa kayo ay mag-iingat sa amin sa bawat araw, at patuloy na kayo ang aming kasambahin. At sa uli, aming dinadalangin ang mga pamilya na mga na aksidente doon sa Tarlac kahapon. Alam namin ang buhay dito ay walang kasiguraduhan. I-comfort niyo po ang kanilang mga pamilya sa kanilang dinaranas na kalungkutan sa mga sandali na ito. Ipagkaloob pero sa kanilang mga pangailangan, at patuloy na alawin sila ng Holy Spirit sa pamagitan ng inyong mga pangako, at patawad ko sa inyo kung may nasumpungan ng kulang at nagkasala. Ito po aming dalangin sa pangalan na Jesus naming tagapagligtas. Amen. Amen. Amen, mga kapatid na po. Yes, naniniris mas nakakatuwa pong tumulong sa tunay na nangangailangan. Tinan niyo, tutulungan niyo, baka mamaya namamalimos na nagra-rugby yung matulungan natin. Ako, nakakatakot pa pambili. Maganda ba't pagkain na ibigay na po. Alam niyo yung kahapon bus accident, alam ko nakikita niyo ito sa nag-trending ito, sa Tarlac, bus yung sa Karambola dyan, sa bypass. Tiga kila Pastor pala to, Antipolo, Pastor Nelvin Alabanza. At makakilala niya yun, papunta ng NLAC, mga kapatid, sa mga kapatiran pala natin itong nakasakay ng van, kundi ako nagkakamali, van yata yun, nakasama natin sa panalangin, nakakalungkot na pangyayari. Kasi papunta sila ng NLAC, yun ang sabi ng ilan, sana makonfirm natin, at kawawa naman ng mga pamilya na yun, So 12 na yung mga napinsala doon. Isa itong hindi naasahan at hindi alam may gusto nung gano'ng aksidente, pero nangyari, Hindi natin alam ano talaga reason, nakatulog ba yung driver, nawala ng preno or what, mabilis ang dating ng bus. Kaya nasuro yun. Kaya mahirap sumakay ng van, lalo na manipis kasi yung kaha niyan, pagka talagang ganyang aksidente, marami talagang casualty. So mga kapatid, palagi tayo magtiwala sa Panginoon sa bawat araw. Manalangin bago umalis, ano man ang mangyari sa daan, tayo ay naihihingi na natin ang tawad ang ating mga kasalanan, at hindi man tayo makarating sa ating pupuntahan ngayon, sa pagdating ni Jesus, makakarating tayo doon, sama-sama tayo magkikita, at patuloy na tayo magtiwala sa Kanya sa bawat araw,
At muli, tandaan natin at walang diskriminasyon sa loob at labas ng ating church. Pagpalain po tayo sa araw na ito. God bless us all po. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided